Katabi ko na si Chef Marisa Villarreal, fresh from Nueva Ecija. Yes. Good morning, Miss Ira. At Yes. masaya ako at na-invite po ako dito. At thank you. At good morning po sa ating lahat. Yon, maraming salamat, Chef. Ang layo po ng binyahe mo Yes para po. gawin po itong recipe po na ito. Pero ano po ba yung iluluto po natin ngayon sa ating mga kasambahay? Okay, na-inspired kasi ako doon sa mga nakaraang tinitingnan ko ng mga video. Parang sabi ko, pakita ko nga kung gaano kasarap ang authentic creamy caldereta ng Nueva Ecija. Beef caldereta. Okay, so parang ganito. Ito po yung version din po sa Nueva Ecija. Yeah. Ganun, Chef. Opo, creamy caldereta, beef Okay. caldereta de Annabella's Catering. Iyon! Sige, Chef, ano po ba yung mga ingredients natin for this creamy beef caldereta? Yeah. Of course, meron tayong beef, 500 grams, and Apo. then garlic, and then meron tayong onion, bell pepper, soy sauce, rino, optional itong peanut butter, and then meron tayong tomato sauce, Apo. tomato paste, green olives, optional din po itong red chili, and then laurel. Tapos optional din po itong garlic, garlic Fried flakes. garlic na po, no? Then optional din po syempre itong brown sugar. And then to make the garlic powerful, ito po, meron po tayong pang-garnish na lang po yan ng carrots, potato, hotdog. Ako lang po ang tinatry ko lang po pagandahin yung ano. And then for the garnish po, bell pepper and celery. And of course, nakalimutan ko syempre, mag-start po tayo ng mantika. Sige po, Chef. Start na po tayo. Pero ang dami rin na ihanda ni Chef na pagkain sa atin for today. Pero eto na po, Chef. Kayo na po ang Balik po tayo. Ito na po tayo sa kalan. Ayan. Chef, nakakatuwa. Ang ganda nung preparation ng ingredients mo. Dito pa lang makikita mo na parang yung background niyo po sa cooking po. Ay, hindi pa pala nakasaksak. Saksak muna natin mga kasangbahay, ha? Tayo ay hindi makakapagluto. Walang apoy. Ayan. So yun nga, Chef, sabi ko nga po, preparation pa lang ng ingredients, makikita mo na very professional. Kasi Chef, kayo po pala ay nag-aral po talaga ng Yes ng po, nag-aral po ako culinary sa SKD, as culinary. Opo. Opo, so Ilang years po kayo nag-aral po? actually po, 4 years po yun. Grabe, wow. Okay. Ito po, Chef, bata pa po kayo noon nung kayo po ay nag-aral po ng culinary po? No, it was 2018. Opo, So, 2018. ilang taon na po kayo noon, Chef? Actually po, matanda na po ako. Siguro po mga 40 plus. 40 plus na po. Pero during that time, Chef, kayo po ay parang, paano po nag-lead na gusto nyo na talagang mag-aral po talaga sa culinary school? Kayo po ba talaga ay very passionate into cooking? Maliit pa ako kasi, Miss Ira. Oo. Mahilig akong magluto eh. Pag may nakikita akong isang bagay, even isang sayote, gusto ko siyang iluto. Parang in-experiment ko siya kung paano siyang lutuin. Napapasarap ko naman. And then yung mother ko, natutuwa siya kasi paano kung naluto yung isang sayote. So, Kasi di ba? talagang Palasa. kayo, curious kayo sa ingredients, Yeah. sa pagkain. So, nandun talaga yung Passion ko po. Passion. Tama, Chef. So, ito mga kasangbahay. Chef, ano po yung ginagawa natin? Para lang po sa kaalaman Since fresh natin. po yung beef natin, Okay. all you have to do first to saute the Okay. beef. Ginagawa ko po ito. Yung iba po kasi hindi. Pinapalambot po nila to. So ako po sinusute ko po muna to. And then after masute ito, set aside ko po ito. Saka mag-start na po ako sa garlic. Okay. So, ganun. Chef, alam mo, ganyan din ako. Kasi siguro dahil turo din sa culinary school, no? Opo. Na kailangan mo munang i-sear yung karne para magkaroon Para ng brown. mag-release siya. Yeah. Saka para ma-release po yung mga common water sa loob. Tama. Ayun. So after niyan, Chef, Then, ano po yung kailangan nating makita po sa baka para po malaman natin na okay na siyang hanguin? Okay. Para medyo brown-brown na ng konti yung mga parts niya. Okay. So set aside na uli natin siya. Okay po. Pero pag ganyan pa, so kailangan mag-redis or mag-brown-brown muna siya ng konti. Okay po. Ayun. Na-excite ako, Miss Ira. So, ayun na nga, Chef. Kasi nabanggit niyo rin po sa akin kanina na kayo po ay meron din pong catering business. Yeah. Gano'n na po katagal yun, Chef? That was 2018 when we started catering services at Gapan Nueva Ecija. Opo.
So, kasi nabanggit niyo rin, Chef, na 2018 din kayo nag-aaral po ng culinary or natapos po nung school niyo po? Then, nag-start lang po ako nun. Excuse me, sige po, Lagyan sure po. Natin. Ayan, more mantika Medyo, pa. opo. At naano po siya. So, na-inspired lang po kasi ko noon, dati po kasi that time. Pinamanage po sa akin yung SM Cabanatuan Mall and Supermarket na canteen. Okay. Inoffer po nung friend nung husband ko. Okay. Then tinry ko po. And then after na, parang na-inspire ako kasi yung bawat department po doon, like yung bangko doon or yung mga stall po doon, nagpapakater po sa akin ng 20 packs. Talaga po? From then, sabi po ng mga tauhan ko, Ma'am, why don't we try catering services? Opo. Sayang kasi yung mag-start ka po ng kami po ang bahala. Doon na po siya nag-start. So, kumbaga parang nagsabay din nung 2018, ito talaga yung year mo, Chef, na nag-start ka talaga sa Opo. into the world of Yeah. cooking. Opo. Kumusta So, naman, Chef? Kasi up until now, 2026 na, at dito ka pa rin, nagluluto ka pa rin. Ang nakakatuwa doon, Chef, kasi siguro dahil maraming connection yung asawa ko, tapos marami din kaming kakilala, mga connection, naging maganda yung start ng business ko. So, yun. Ganun Pero yun po. nga, Chef, no? Kasi nagagawa mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung passion mo. Chef, anong secret sa pagluluto para mas maging masarap? Basta gusto mo yung ginagawa mo, Chef, gusto mo dahil passion mo, Oo. magagawa mo ng maganda. Tapos dahil gusto mo siya. Ako, actually, Chef, na-inspire ako kasi kanina nung nagkukwentuhan tayo, no? Kasi sabi mo nga na late ka na nag-aral ng culinary school. Parang somehow this can be a reminder also para sa mga kasangbahay natin na it's never too late to pursue your passion, no? Oo. Kasi kita nyo, si Chef may business siya ngayon. Professional cook siya. Professional siya na chef. Tapos ngayon, kasama natin siya ngayon dito sa Good Opo. Morning, Kuya. At ipinagluluto niya tayo ng kanyang isa sa mga specialty niya, no? Opo. Ayan. Nagsutay na po ako Ayun ng na. garlic, kahit po hindi po sinasabi pa ni Ma'am Ira. Nag-start po ako, sinusutay ko na ang garlic. Ayun. And then pag syempre, kapag natin yung aroma niya, halo na natin ang Ay, ang sarap na. onion. That make it aroma appear. So, ayan, Chef, ano na pong ginawa po natin? So, pinalo ko na po, hinulog ko na po yung beef kasi po Okay. golden yellow na po itong ating Okay, onion. yung aromatics natin. So, ano pong next, Chef? Gagawin natin itong ating soy sauce. Alright. Yan. Regular soy sauce lang ito, Chef, no? Regular lang po. yan. Okay po. Ilagay na po natin itong ating... Pag nilagay po natin yung ating vinegar, see to it po na hindi muna natin siya hahaluin. Bakit po tayo maglalagay ng vinegar, Chef? Actually, pineapple juice talaga yung nilalagay ko ng Apo. pineapple juice. So, nilagay ko na rin po yung vinegar. Pero para po mag-blanch lang po, maghalo lang po yung asim at alat. Okay. So, nag-pinch po ako ng Black pepper. black pepper. Pinch ako. Grabe, no? Pagka talagang hasang-hasa ka na sa kusina. And bay leaf. Oo, iba yung hagod ng paglagay ng Pwede na po natin siya. mga ingredients eh. Pwede na po natin siyang haluin. Yan, halo lang. Until ma-reduce lang yung mismong soy sauce po, Chef, no? Yan. Pero, Chef, ito, gaano katagal ba nating lulutuin? Kasi nga, syempre, baka Mabigat po ang- ito eh, oo, di ba? mabigat. Medyo So, matagal itong palambutin. Actually, Chef, hindi po ako gumagamit ng pressure cooker. Okay. Ilip ko po kasi hindi nagpapantay yung ano niya. Kasi maramihan po yung luto namin eh. Opo. 10 kilos, 7 kilos. So, hindi po ako gumagamit talaga ng pressure cooker. Oh. So, to make it tender po, it takes an hour. Yes. Iba yung lasa ng stovetop na braising or stewing. Opo. The next po, Chef. Lagay ko na po ang vino. Ayan, liver spread. Opo, liver spread. Ito po talaga kailangan to. And Chef, ano na po bang nangyari? Ano po bang mga ingredients na po na nailagay natin? Since tender na po si Opo. beef, lalagyan na po natin siya ng... Nilagay ko na po itong ating carrots. And then to follow na po itong ating potato. Potato. Then almost done na po siya. Minsan Okay. tinikman ko na po siya, masarap na siya. Yun. So, it's almost done. Apo. So, lagyan na natin siya ng garnish. Okay. Ito. Yay! Yun. Yeah. Eto na. Pakita natin. Ito yung... Ayan. Ito na po yung... ang aking creamy beef Final. caldereta. Yay! Ito na ang pre-prepare sa atin ni Chef Marie. So, ito. Pero... Ayan, steady lang. Sige po. Ayan! O, di ba?
Oh, perfect! At syempre, hindi lang yan, mga kasangbahay, ang hinanda sa atin ngayon ni Chef Maris. Eto pa. Chef, isa-isahin nyo nga po. Ano po yung mga Okay. prepare nyo po for us? Okay. Okay. Ayan. Ito po yung aking favorite na, since marami po tayo laging pork sweet and sour, iniba ko naman po, ginawa ko pong fish sweet. Opo. Ayan. Fish po yan na sweet and sour. Okay, ito And po, then, Chef, yung may yan po ang onion. aking pork, native steak. Ay, Okay, wow! Pork steak. Wow! Siyempre, yung caldereta. And siyempre po, ang aking pong, ang forte, ang aking pong beef creamy caldereta. As And then is- ito po, meron pa po akong isa. Siya po ang lechong paksiw, ala Nueva Ecija. Oh, wow. Chef, ano pong kaibahan nun, yung ala Nueva Ecija? Ano pong additional na ingredient? Ganun din po siya. Sinusutay din po siya. Nilalagyan ko po siya ng liver spread. Siguro po commonly lang din na ginagawa. And then may konting pineapple juice po kasi ang nilalagay ko. Okay. So may ibang tweak din Apo, po kayo sa ganon. ingredients. At ayun, syempre meron pang ibang nakahain dito. Chef, ito po sa Yes, inyo dahil rin po ito. nahihiya ako sa inyo, ginawaan ko kayo ng inyong dessert. At tawag ko po dito is Jelly Vanilla Cathedral. Okay. Yeah. Tapos ito, Chef, gawa Ako niyo rin siyang po po, ito. puto po sa amin yan, since Nueva Ecija. Yan po yung native na puto sa amin. Patitikimin ko po kayo. Wow, Chef! Yeah, para sa inyo po yan. At syempre, hindi po makukumpleto ang ating food kung wala po siyang rice. Yes! Yan ang Yan. favorite natin, white rice. Opo. Pero hinay-hinay lang mga kasangbahay. Pero Chef, grabe po, no? Ito po bang lahat po ng dish po na ito ay pwede rin po nilang i-request sa inyo? For example, po. gusto po nila magpa-cater? Meron po kasi akong mga packages and menus po pag may kliyente po ako. And then pag meron naman po silang gusto na nare-request, kaya ko naman po lahat yun. Yun! Kaya ko po Grabe! gawin. Pero kung gusto nyo ito, mga kasangbahay, ito exactly yung nakikita nyo sa mga screen nyo na mga pagkain. Pwede nyo po yan, kontakin sila Chef Marisa, sa kanilang mga social media pages. Ito, ayan, Ito rin sa numero na yan. Chef, ano po bang pangalan po ng inyong catering services po? Ang name po ng catering services ko is Annabella's Catering Services, located at Gapan City, Nueva Ecija. So, kinikater po namin lahat ng events, even wedding and all kinds of events. And marami din po kaming gracing table. Kumpleto din po kami ng supplier if you want. Wow, grabe. O yan, wala na kayong hahanapin pa. Magkumontak na lang kayo. And bakit po makalimutan, Ay, sige po. papasalamat po ako dito sa aking grupo, itong Chef Tag Philippines, founder by Chef Vicente Libay. Maraming salamat po. I hope na makapag-guest po kayo ulit dito, Chef. And thank you po. Good morning, Kuya. Sa napakagandang welcome niyo po sa akin mula Yay! kanina. Thank you po, thank you po. Thank you po, Chef. Thank you po. Thank you po, Chef Marisa. Sana po makabalik po kayo dito sa Good I will Morning, po. Kuya.